sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Philippine Ports Authority, inilunsad na ang Piso Roro Terminal Fee. Mga pantalan sa Negros Occidental sumailalim sa masusing inspeksyon matapos ang Semana Santa. Drug paraphernalia nasabat sa pasahero sa Masbate Port. Suspect, timbog. At Port Management Office Davao, masayang nagdiwang ng kanilang anibersaryo. Ang lahat ng yan at iba pa, dito lang sa Ronda Pantalan. Nagsimula na ang pagpapatupad ng Piso Roro Terminal Fee o RRTF program ng Philippine Ports Authority sa mga pantalan na layuning mapagaan ang gastos sa transportasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at matiyak ang tuloy-tuloy at abot kayang daloy ng supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ito ng implementasyon ng Administrative Order No. 3, 2026 na nagtatakda ng piso na RRTF para sa mga RoRo vehicles na nagdadala ng mga produktong agrikultural tulad ng gulay, prutas, bigas, mais, produktong pangisda at mga buhay na hayop at manok. Sa San Carlos Port sa Negros Occidental na may mga barkong bumabiyahe patungo sa Toledo, Cebu, may mga sasakyan na nakinabang sa nasabing programa ng PPA. Sa ilalim ng Piso RRTF, sakop ang mga sasakyang kabilang sa Type 3 o yung mga light delivery trucks, vans at pickup trucks, gayon din ang mga Type 4 o heavy delivery trucks na siyang karaniwang ginagamit sa paghahatid ng mga produktong agrikultural mula probinsya patungo sa mga pamilihan. Binigyang diin ni PPA General Manager Jason Tiago na direktang makatutulong ang programa sa pagpapababa ng gasto sa transportasyon ng mga pangunahing bilihin at matitiyak ang pagkakaroon ng supply ng pagkain sa mga pamilihan na abot kaya para sa mga Pilipino. Ang Piso RRTF program ay patutupad sa loob ng 6 na buwan at maaaring palawigin o baguhin depende sa galaw ng presyo ng langis at epekto nito sa sektor ng transportasyon. Kaugnay nito, nagpaalala ang PPA na ang sino mang mahuhuling magdedeklara ng maling impormasyon ng laman ng kanilang sasakyan ay papatawan ng doble sa regular na RRTF, bukod pa sa posibleng kasong administratibo, sibil o kriminal. Jal Manalo para sa PPA TV. Nagsagawa ng second quarter joint inspection ang Port Management Office Negros Occidental, Bacolod, Banago sa ilang pantalan na sakop nito. Isinagawa ang inspeksyon nitong 8 ng Abril sa San Carlos Port at Danao Port. Masusing sinuri ang kasalukuyang kondisyon ng mga infrastruktura, proyekto at mga pasilidad ng pantalan upang matiyak na nananatiling maayos ang mga ito matapos ang Oplan Semana Santa. Nagsagawa din ng turnover ng 30 litro ng oil spill kit bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng environmental emergencies sa mga pantalan alinsunod sa Republic Act No. 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Patuloy ang pagsisikap ng PPA na mapanatili ang ligtas, maayos at epesyenteng operasyon ng mga pantalan sa buong bansa, kasabay ng suporta sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Ani Morales para sa PPA TV. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang drug paraphernalia sa loob ng passenger terminal building sa Port of Masbate nitong Martes, 7 ng Abril 2026. Batay sa ulat, papasakay sana ang naturang pasahero ng barko patungong Lucena City nang mapansin ng mga security screening machine operators ang kahina-hinalang laman ng kanyang bag habang dumaraan sa passenger screening area. Agad rumisponde ang Port Police Division at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard K9 Team, Philippine Drug Enforcement Agency, PNP Maritime Group at CTPNP. Kaagad na isinagawa ang search and seizure procedure matapos magbigay ng positibong indikasyon ang K9 Narcotic Detection Dog. Na-recover ang isang glass pipe na hinihinalang ginamit bilang drug paraphernalia mula sa bag ng pasahero.
Agad na inaresto ang sospek at dinala sa Masbate City Police Station para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Masayang ipinagdiwang ng Port Management Office Davao ang kanilang ika-49 na anibersaryo nitong April 1, 2026. Naging makabuluhan ang selebrasyon sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad upang kilalanin ang tagumpay at patatagin ang samahan ng mga kawani. Binuksan ang selebrasyon sa isang banal na misa na sinundan ng blessing ng bagong pickleball court na magsisilbing pasilidad para sa mga wellness at recreational activities ng mga empleyado. Samantala, itong April 6, nagkaroon ng awarding ceremony kung saan kinilala ang mga empleyadong tumanggap ng Loyalty Award bilang pagkilala sa kanilang matagal at tapat na serbisyo sa ahensya. Bilang pagtatapos, isinagawa ang ceremonial countdown sa ika-50 anibersaryo ng PMO Davao. May tema itong Sailing Forward Together na sumisimbolo sa patuloy na paglalakbay patungo sa mas matatag at mas matagumpay na hinaharap. Rica Ligista para sa PPA TV.